Nagkakagulo ang mga taga-Nayon nang may maligaw na mestisa at mestiso na kambal sa kanilang lugar. Si Mutya ang nakakita sa mga bata at dahil mukhang pagod at gutom na ang kambal, ay nagpasya siyang iuwi ang mga ito sa payak nilang tahanan. Hanggang sa may dumating na abogado at pulis para hulihin siya dahil sa pagkidnap niya raw sa mga bata. Sa kulungan sa bayan dinala si Mutya, pero hindi siya inabot ng magdamag doon dahil pinuntahan siya ng ama ng kambal. Laking gulat niya na makita roon ang dating nobyo at kababata na si Julian. "Magandang umaga, Laya!" Nakasabit sa braso ni Mutya ang isang basket na gawa sa kahoy. Nakangiting sinalubong siya ng mga batang taga-Nayon. "Ate Mutya! Nag-agahan na ba kayo?" "Hindi pa po." Kinuha niya mula sa basket ang kamote at inabot sa mga ito. "Heto, ipalaga niyo sa nanay at tatay niyo." "Salamat po." Nakangisi siyang kumaway sa mga paslit na paalis. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad pababa. "Mutya!" "Apong!" Bati niya sa lider ng kanilang lugar. "Bababa ka ba sa bayan?" "Oho, ibibenta ko itong mga naaning gulay namin ni tatay." "Sige, mag-iingat ka." Ngumiti ang dalaga bago ipinagpatuloy ang pagbaba. Sandali pa siyang napahinto at tinanaw ang berdeng-berdeng mga tanim na gulay sa kanilang lugar. "Masaganang ari mga kalaya!" Sambit niya habang kumakaway. Napangiti naman ang mga magsasaka nang tingalain siya. Kahit pagod nang makarating sa bayan, nakangiti pa rin siya nang tumayo at ibaba ang basket sa hilera ng mga nagtitinda sa palengke. "Bili na ho kayo ng gulay. Bagong ani lang ho ito." Alangan ang ngiti ni Mutya nang makitang sa ibang pwesto ng gulay nagpupunta ang mga mamimili. Pilit pa rin siyang ngumiti nang ayusin ang mga tinda. "Tingin mo talaga may bibili ng gulay sa tulad mong taga-bundok?" Sinulyapan niya ang lumapit na si Rosalie, isa ring tindera. Galing ito sa katabi niyang pwesto. Hindi na lang niya ito pinansin. Pero nagpatuloy ito sa pangungutya na lagi nitong ginagawa. "Karamihan ng mga gulay dito sa palengke sa iba-iba kumukuha. Paano nila papansinin ang ani ninyo?" "Rosalie, hindi tayo parehong kikita kung aawayin mo ko." Umiwas siya ng tingin nang may dumaan na may edad. "Bili na ho kayo." "Naku madam, huwag kayong bibili dyan." Hinarang to ni Rosalie. "Baka ho kasi magkamali siya ng isusukli sa inyo. Alam nyo na, hali kayo, nandito ang pwesto ko. Kasing fresh ko ang mga gulay dito." Napahinga na lang si Mutya nang igiya ni Rosalie ang namimili sa pwesto nito. Napatingin siya sa gulay na hindi pa rin nababawasan. Hapon na nang maglakad siya pabalik ng Nayon. Maliit ang naging ngiti niya nang makita ang mga kapwa niya sa Ilaya. "Heto ho, para sa inyo." Inabot niya sa mga ito ang mga gulay. "Bakit Mutya? Hindi ka na naman ba nakaubos?" Tanong ng isang ginang nang tanggapin ang inabot niya. "Sa bagay, iwas sa mga mamimili sa atin. Kapag nalaman nila na mga taga-Ilaya tayo, sasabihin nila wala tayong alam, walang pinag-aralan." Sabi ng isa. "Hindi naman ho yun totoo." Nilinga siya ng mga ito. "Oo, kapos tayo sa pinag-aralan, pero may alam ho tayo. Yun ang respetuhin ng kahit na sino pa. At hindi lahat na nakapag-aral nagagawa yun. Kunin niya na ho lahat yan." Nang maubos ang nasa loob ng basket, ay naglalakad na siya paalis. Huminto si Mutya at pinagmasdan ang palubog na araw. Salat man sila sa mga modernong bagay, pinag-aralan at buhay, sobra-sobra naman sila sa kapayapaan at kagandahan ng lugar kung nasaan sila. "Nakauwi na ho ako." Pagbibigay alam niya na makarating sa payak nilang tahanan.
Sa unang pagkakataon yata, nakaubos ka. Salubong ng amang si Delphine. Naging asiwa ang kanyang ngiti. Napangiti rin ito nang may mapagtanto. Hindi ka na naman binilhan ng mga tao sa bayan oh. Maliit siyang tumango. Sinasayang nila ang pagkakataon na makatikim ng bunga ng natural na pagtatanim at masustansyang mga gulay. Pero ayos lang yun anak. Kumain ka na para makapagpahinga ka na. Itinuro ng ama ang maliit na mesa. Nagtungo naman siya roon at ibinaba ang basket. Siya nga pala mutya. Tay? Nakita mo ba riyan ng ilang magagarang sasakyan? Hindi ho. Ang sabi ni Apong, may darating daw na galing sa Amerika. Natigilan naman si Mutya. Uuwi raw sila rito, kung hindi bukas ay saka makalawa. Bumalik ang maingiting sa Delphine habang hawak ang tasa ng mainit ng nilagang luya. Naisip ko, baka si Berting yun. Pagtukoy nito sa kalugar nila, na maswerteng dinala ng amo papunta sa Amerika. Tuwang-tuwa nga ang mga taga-Ilaya at baka marami siyang pasalubong para sa mga dating taga-nayon niya. Baalay mo, may tsokolate tayo. Nahihiya pa itong bumulong. Naging malungkot ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng ama na kung tutuusin ay maliit na bagay lamang ang makapagpapasaya. Nag-ipon ang mga luha niya kaya agad siyang tumungo. Dahil hindi makatulog si Mutya sa naging balita ng ama, ay lumabas siya ng kanilang bahay. Mula roon ay umupo siya sa isang kahoy na silya. Tanaw niya roon ang pababa ng bundok na puno ng tanim. Naging mapait ang ngiti niya. Isa lang ang sigurado siyang darating na mula sa Amerika. At sigurado siyang hindi yun ang inaasahan ng ama. Mutya! Halos mahulog siya sa kinauupuan nang dumating ang pinsan na si Diwa. Oh, kailan pa kayo nakabalik mula sa bayan para ibenta ang kalabaw niyo? Tanong niya. Kararating lang namin ni tatay. Sa'yo na agad ang diretsyo ko dahil nalaman ko na uuwi na raw si Aling Mildred. Totoo ba? Marahan na naging tango niya. Ibig sabihin, kasama rin nila si Julian. Kumurap ang mga mata niya. Magkikita na ulit kayo pagkatapos ng 5 taon. Sabik siyang tinabihan ni Diwa sa silya. Pero nang silipin nito ang mukha niya, ay napahinto ito. Ay, oo nga pala. Tila may napagtanto ang pinsan. Hindi nga pala kayo ayos na dalawa. Nangarap kayo noon na sabay na aalis dito sa nayon. Pero nagising ka na lang. Nawala na siya. Nandun na sa Amerika. Teka, masama pa rin bang loob mo sa kanya? Diretso ang tingin niya sa tanawin ng umiling. Masaya ako kung anong magandang nangyari sa buhay niya. Kung patuloy ako magkikimkim ng sama ng loob, mabigat yun sa loob. Ngumiti siya kay Diwa nang balingan nito. Siguro, ganun talagang nakatadhana sa aming dalawa. Siya ang magiging maayos sa ibang lugar. Habang ako, mananatili rito sa nayon. Hindi ka ba masaya rito? Nakangusong tanong nito. Hindi yun ang ibig sabihin ko, Diwa. Oo, mas maraming magandang tanawin sa abroad. Pero hindi ko ipagpapalit ang nayo natin sa kahit na anong swerte na pwedeng ibigay ng ibang bansa. Siguradong dagdag niya. Kinaumagahan ay napakunot noo si Mutya nang matanaw ang mga nagkukumpulan na taga-nayon. Nagmamadali siyang lumapit sa mga ito kahit halos hindi makasingit. Ano ho bang meron, Aling Rosalie? Tanong niya. May 2 bata silang nakita, parang kambal at ang puputi. Napakunot noo siya at pilit na pinagsiksikan ng sarili. At nang makalusot, ay doon niya nakita ang tinutukoy ng ginang. Isang batang lalaki at babae na magkahawig. Mamula-mula ang maputing kutis at blondie ang mga buhok. Tingin niya nasa 8 taong gulang na ang mga ito.
Hinawakan ng batang lalaki ang tiyan. I'm really hungry, Sarah. Hinawakan ito sa kamay ng batang babae bago napatingin sa paligid. I think we're lost, Zach. Don't worry, we will ask for help. Can you help us, please? Tanong pa nito sa mga kapwa niya taga-Ilaya. Nagkatinginan naman ang mga kaharap ng kambal. Sabihin kaya natin kay Apong ang tungkol sa mga bata? Tanong ni Rosalie. Ang kaso, may inaasikaso sa bayan si Apong. Sagot ng isa. Help us, please. Ulit ng paslit nang lumapit pero lumayo naman ang mga taga-nayon. Naiwan sa unahan si Mutya. Nagkatitigan sila ng mga bata. Lakas loob niyang hinakbang ang paa. Nagulat pa siya nang hawakan ng batang babae ang kamay niya. Can you help us? Pakiusap nito habang nangingislap ang asul na kulay na mga mata na nakatingala sa kanya. Please! Sambit pa ng batang lalaki. Maliit siyang ngumiti bago dahan-dahang bumaba para matapat sa mukha ng mga ito. Oo naman, tutulungan ko kayo. Sagot niya. Napangiti ang dalawang bata. Lumapit sa kanya ang batang lalaki na nakahawak sa tiyan. We're so hungry! Nag-aarko ang mga kilay na tinitigan ni Mutya ang kamay ng paslit na nasa tiyan nito. Nagugutom na kayo? Tila nahiya naman ang mga paslit. Gusto niyong kumain? Nagsenyas siya ng kamay patungo sa bibig. Automatikong tumango ang dalawang bata. Tumindig siya at humarap sa mga kasama. Mga kailaya, nagugutom ang mga bisita natin. Dalhin mo na sila sa inyo, Mutya. Mukhang mas naiintindihan mo sila. Sagot ni Rosalie. Sumang-ayon naman ang mga kaharap niya. Sinulyapan niya ang mga bata at inilahad ang mga kamay. Halina kayo. Napangiti siya nang walang pag-aalangan na tanggapin ng mga ito ang kamay niya. Sa payak nilang bahay niya dinala ang mga bata. May ngiti niyang pinanood ang pagkain ng mga ito ng simpleng nilagang kamote na inihain niya. I don't know what root crop is this, but it tastes really good. Sambit ng batang lalaki habang pinagmamasdan ang hawak na kamote. I agree. Sagot ng batang babae na maganang kumakain. Napalinga pa ito sa kanya. Thank you for the food. Nakangiti siyang sumagot. Walang anuman, kumain lang kayo ng kumain. Natutuwa siyang pinanonood ang mga ito. What is your name? Ako? Ang pangalan ko ay Mutya. Kayo? Tanong niya sa dalawa. I'm Zara Marie, and this is my twin brother, Zachary Joseph. Kasing ganda at pogi niyo ang mga pangalan niyo. Puri niya kahit hindi niya alam kung naiintindihan ba siya ng mga batang kaharap. Masarap ba? Pag-iiba ni Mutya habang nasa pagkain ng atensyon ng mga ito. Masarap! Ulit ng mga bata at pareho nag-thumbs up. Mabuti naman nagustuhan ninyo. Pasensya na kayo yan lang ang meron kami rito. Thank you, Miss Mutya. Tumayo sa kinauupuan ng batang lalaki, lumapit sa kanya at niyakap siya. Ganoon din ang batang babae. Thank you for bringing us here to your house and helping us. Tumaas ang kamay niya nang yakapin ang kambal. Tumingala pa sa kanya ang dalawa nang may mga ngiti. Marahan niyang inilagay ang mga kamay sa likod ng mga ito at hinaplos iyon. Masaya akong tulungan kayo. Sige na, maupo na ulit kayo. Ikukuha ko lang kayo ng tubig. Pagkatapos, ihahatid ko na kayo sa inyo. Inalalayan ng dalaga ang mga bata na makabalik sa upuan. Nakangiti siya naglakad ng bahagya papuntang kusina.
at nagsali ng tubig sa baso. Natutuwa siya kung paano magpasalamat ang mga bata sa simpleng pagkain at tulong niya. Kahit na nakikita niyang iba ang kinalakihan ng mga ito. Sumagi rin sa isip niya kung sino ang mga magulang ng kambal. "Nandito ang tubig niyo." Nahulog ang baso na hawak niya nang makita ang isang pulis. "Taas ang kamay!" Takot siyang napatingin sa baril nitong nakatutok sa kanya. "Nasaan ang mga bata?" Tanong pa nito. Hindi naman siya agad nakapagsalita. Nang muling may pulis na sumigaw sa di kalayuan. "Nandito ang mga bata!" Galit siyang tiningnan ng otoridad. "Huwag kang gagalaw!" Nanatili namang nakataas sa mga kamay niya habang takot na takot ang itsura. Nagtungo ang pulis sa likod niya at iginiya siya na lumabas ng bahay. Napatingin siya sa mga kalugar na may takot din habang pinanonood siya. Nabahala siya ng husto nang makitang nilagyan ng posas ang mga kamay niya. "Sandali lang ho, wala akong ginagawang masama." Naiiyak niyang sambit. "Kinidnap mo ang kambal ni..." "Hindi ko ho sila kinidnap." Paliwanag niya. "Bakit sila nakarating dito?" Umiiyak siyang lumingon. Nakita ko sila, nanghihingi ng tulong kaya..." "Sa presinto ka na magpaliwanag." Muli siyang iginiya ng pulis para maglakad. Napatingin siya sa paligid at doon lumapit ang nag-aalalang si Diwa sa kanya. "Mutya, ano bang nangyayari?" "Diwa, wala akong ginawang masama. Pupuntahan ko sa Tio Delphine. Susunod kami sa'yo. Huwag kang mag-alala." Mabilis na tumakbo ang pinsan. Siya naman ay isinakay na sa sasakyan ng mga pulis. Napatitig siya sa salamin ng bintana kung nasaan ang mga taga-nayon na magkahalong takot at pag-aalalang pinagmamasdan siya. Sa malapit na police station dinala si Mutya. Nang alisin ang posas ay pinapasok siya ng pulis sa loob ng selda. Agad siyang kumapit sa bakal. "Wala ho akong ginawang masama." Patuloy niyang paliwanag. "Meron." Napatingin siya sa pangiti-ngiti na pulis. "Tinangay mo ang batang balikbayan na yun para manghingi ng ransom. Bakit? Wala na bang makain ng mga katulad niyo?" Natigilan ng pulis nang alugin niya ng malakas at galitang rehas. "Hindi kami kriminal!" Gigil niyang saad. Napaupo na lang si Mutya sa isang sulok bago napatungo. Hanggang sa may marinig siyang boses. Dahan-dahan niyang naitaas ang ulo. "I'm here to demand the immediate release of the woman you've detained from Ilaya." Napakunot noo siya sa pamilyar na boses na iyon. "Pero sir, may nag-report ho sa amin na kinidnap ng babae yun ng mga bata." "Ako ang ama ng kambal at hindi niya kinidnap ang mga anak ko." Luminga ang lalaki. "Now, where is she?" "Dito ho tayo, sir." Naunang maglakad ang pulis. Napatingin si Mutya sa pares ng itim na sapatos na nasa gilid at labas ng rehas kung nasaan siya. Nang itaas ang tingin, ay nagulat siya. "Julian?" Sandaling naghinang ang kanilang mga mata bago siya marahang tumayo. Humarap siya rito habang maluha-luha. Anong ginagawa mo rito?" Sa wakas ay nakapagsalita siya sa kabila ng pagkabigla. Nilinis ni Julian ang lalamunan bago sumagot. "I'm the father of the twins." Umawang ng kaunti ang labi niya. Pinagkatitigan niya ang dating nobyo at naaninag niya ang ilang dito. "I'm sorry." "Hindi ko sila kinidnap." "Alam ko." Natahimik sila sandali. "It was all a misunderstanding. I apologize kung dinala ka pa rito sa presinto. Huwag kang mag-alala, makakalabas ka na rin ngayon." "Mutya!" Napatingin sila nang dumating ang nag-aalalang ama ng dalaga kasama si Diwa. Pero natigilan din ang mga ito nang makita si Julian. Mahiya ang ama ng kambal nang bumati.
Kumusta ho, Mang Delphine? Diwa. Napahinga lang ito ng lihim nang lampasan ni Delphine. Anong nangyari, anak? Napagbintangan lang ho ako. Bakit kasi nakialam ka pa sa mga batang yun? Napayuko naman si Mutya. Kilala mo naman ang mga tagapatag. Kahit gumawa tayo ng mabuti, masama pa rin ang tingin nila sa atin. Hindi siya makapagsalita sa harap nang hati sa dismaya at galit na ama. Ano bang sabi ng mga pulis? Makukulong ka raw ba talaga, Mutya? Dugtong na usisa ni Diwa. No, hindi siya makukulong. Nilingan nila si Julian na tumutol. Wala siyang masamang ginawa. Tinulungan at pinakain niya ang mga anak ko. Mga anak mo? Ibig sabihin, mga anak mo yung mistiso at mistisa na kambal, Julian? Hindi makapaniwalang bulalas ng pinsan. Pasimpleng sinulyapan ni Julian si Mutya bago marahang tumango. Maliit na umiling naman ang tila na dismayang sa Delphine. Pwede na pong lumabas si Miss Dallin, sir. Dumating at lumapit ang dalawang pulis. Ang isa ay binuksan ng selda. Nang makalabas ay agad na inuwi si Mutya ng ama. Isang marahas na paghinga ang nagawa ni Julian nang sundan ng tingin ang dating nobya. Pasensya na ho kayo, tay. Pabalik na ng nayon si Mutya kasabay si Diwa. Nauuna ang ama niyang maglakad at halatang masama pa rin ang loob sa nangyari. Lumayo ka na lang sa mga batang yun. Ganoon na rin sa tatay nila para walang gulo. Seryosong utos nito. Nagkatinginan sila ng pinsan bago ito bumulong. Alam mo ba kung sino naging asawa ni Julian? Walang ideya siyang umiling. Paano ka nakalayang kriminal ka? Napahinto sila sa paglalakad nang bumaba mula sa kotse si Mildred. Maganda ang suot at ang kutis. May kumikinang na mga alahas at alalay ng tila gwardya. Ibang-iba na ang itsura nito sa kanila. Kinidnap mo ang mga apo ko! Hindi sila dinukot ng anak ko. Pagtatanggol naman ni Delphine sa anak. Delphine, ano ka ba naman? Hanggang ngayon, kinukonsinti mo pa rin ba yung anak mo? Natahimik naman ang ama ng dalaga. Palibhasa, mga taga-bundok kayo! Dagdag pa ng ginang. Aba! Akmang sasagot si Diwa nang pigilan ni Mutya. Sandali lang ho, Aling Mildred. Unang-una, hindi ko ho kinidnap ang mga bata. At isa pa, dito rin naman ho kayo galing, hindi ba? Anong sabi mo? Mama! Mula sa isa pang kotse na kararating lang, ay bumaba si Julian. What's going on here? Nilapitan nito ang ina bago sinulyapan ang dating nobya. Itong mga taga-bundok na to! Don't talk to them that way, please. Pakiusap niya ng harapan nito. Bakit, Julian? Affected ka pa rin ba dyan sa ex-girlfriend mo na yan? Hindi ito nakakibo. Sinulyapan ni Mutya ang ama. Halina na ho kayo, wala ho tayong mapapala rito. Diwa, tara na. Humakbang na sila nang may bumaba mula sa kotse ni Julian. Daddy! Miss Mutya! Natigilan siya na nag-uunahan ng nakangiting kambal palapit sa kanila. Sabik na niyakap ng mga bata ang dalaga. Napaamang naman si Mildred. Lumapit si Zara sa ama matapos yumapos. Dad, she's the one we're talking about. She gave us kamote and water. Kwento naman ni Zack na lumapit na rin. Pinakatitigan ni Julian ang dating nobya na laging bukas ang palad para tumulong. Dad, can we say sorry to her about what happened? Tanong naman ng batang lalaki. Go ahead. Aniya. Napaismid naman si Mildred. Nagtakbuhan muli ang mga bata patungo kay Mutya na bahagya pang napaatras. Miss Mutya, we apologize for what happened earlier.
We didn't know that the police brought you to the station. Saad ni Sarah. You're a good person, Miss Mutya. They shouldn't have done that to you. Segunda ng batang lalaki. Ayos lang yon. Wala kayong kasalanan. Huwag niyo na yun alalahanin. Sagot naman niya habang nakatungo sa kambal. Halika na anak. Singit ni Delphine. Nagkatinginan sila ng dating nobyo. Let's go mga apo! Julian! Lumapit din ang nakasimangot na si Mildred. Habang paalis ay hindi rin napigilan ni Mutya na lingunin ng mag-aama. Bago sumakay ng kotse si Julian ay nagbaling din ito sa kanya, kaya nagtagpo ang pareho nilang mga mata. Alam mo Mutya, nakaalis na lahat-lahat si Aling Mildred pero hindi naman nagbago ang ugali niya. Dati rin naman siyang taga-bundok. Kung sa bagay, malayo na ang buhay niya ngayon sa atin. Noong nawala raw kasi yung Amerikano na napangasawa niya. Sa kanila raw ipinangalan lahat ng ari-arian at negosyo. Kaya ganun na lang kung umasta. Patuloy nang nakasimangot na si Diwa nang huminto sila sa labas ng bahay nila. Mabuti na lang, ipinagtanggol ka ni Julian. Nang sabihin niya yon, ay doon lang ito ngumiti. Wala na rin yung pinagkaiba sa nanay niya. Singit ni Delphine. Napatingin silang dalawa rito. Butya, ipapaalala ko lang. Huwag ka na muling magpapaloko sa lalaking yun. Isa pa, nakita mo naman yung kambal. Siguradong may asawa na siya ngayon. Marahan siyang tumango. Alam ko naman ho yun, tay. Mabuti naman, alam mo. Pumasok na ang ama sa loob ng bahay. Muling bumulong si Diwa. Sino nga kaya naging nanay ng kambal? Nagkibit balikat lang siya. Sige na, mauna na ako Mutya. Baka hinahanap na ako ni nanay at tatay. Paalam ng pinsan. Nang maiwang mag-isa, ay napatitig siya sa kawalan. Bago umangat ang tingin sa madilim na langit, malinaw niyang naaalala ang mukha ng dating nobyo. At kumurap ang mga mata nang sumagi sa isip ang kambal na anak nito. Hindi niya makuhang maging malungkot, lalo na nang makilala niya ang mga bata. Hindi man naging malinaw ang paghihiwalay nila ni Julian, masaya siya sa kinahinatnan ng buhay nito. Bumagal ang lakad ni Mutya habang dala-dala ang mga panindang gulay ng mag-umaga. Tanaw niya ang nakahintong pamilyar na sasakyan. Nang lumingon si Julian mula sa pagkakasandal sa kotse, ay natigilan siya. Kahit nanginginig ang mga binti, ay ipinagpatuloy ng dalaga ang paglalakad. Mutya! Hinarang siya ng dating nobyo. Napilitan siyang salubungin ang tingin nito. Ngiting alangan ang nagawa ni Julian. May pupuntahan ka? Pilit itong kumaswal ng magtanong at sinulyapan ang daladala niya. Hindi siya sumagot at tinitigan lang ito kaya ito napaseryoso. I'm truly sorry. Ayos na ang nangyari sa mga bata. This is not about the twins. Napatitig ang dalaga sa ama ng kambal. May ibang ibig ipahiwatig ang mga mata nito. Forgive me for everything that happened. Ramdam ni Mutya ang pinong sakit sa puso. Ibinaling niya ang naluluhang mga mata sa ibang banda. Hindi ako nakapagpaalam dahil biglaan din ang pag-alis namin ni Mama. Bakit sinasabi mo pa yan? Tanong niya nang pagtagpuin ang tingin nilang dalawa. Because I didn't have the chance to explain it to you. At kung makakapagpaliwanag ka ngayon, tingin mo may magbabago? Kumurap ang mga mata nito. Ano bang tingin mo sa akin, Julian? Mahina ang ulo at hindi marunong umintindi? Of course not. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad at hindi na pinatapos ito sa sasabihin. Please. Hinawakan siya nito sa braso. Nang humarap siya rito, ay isang sampal ang ginawa niya. Natigilan si Julian. Ang sabi mo nun, sabay tayong aahon sa hirap. Pero anong ginawa mo? Napatungo ito. Ngayon, bumalik ka. Para ano?
manghingi ng tawad o pagmalakihan ako sa narating mo sa buhay. Habang alam mong ako, nandito pa rin. Mabilis na tumulo ang luha niya. Dahan-dahang sinalubong ng dating nobyo ang mata niya. Mabilis ang pangyayari. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam sa iyo. Uncle Tom really wanted us to come with him to the States immediately. I tried to call you so many times, but you didn't answer. Mahina pang dugtong ni Julian. Ano palang gusto mong gawin ko noong mga panahon na yon? Ikaw ang umalis tapos gusto mong habulin kita? I'm really sorry. Tanging nasabi nito. Kapag ba narinig mo nang gusto mong marinig, lalayo ka na? Naghinang ang mga mata nilang punong-puno ng sakit at hindi magawang sumagot ni Julian. Lalo na't iba pa rin sa puso niya na makitang muli ang dating nobya. Kahit na lumipas ang mahabang taon, alam niya sa sarili na ito lang ang naroon. O sige na, pinapatawad na kita. Ayos na ba yun? Tuluyan nang umalis ang dalaga. Natagpuan ni Mutya ang sarili sa palengke. Nakatitig siya sa gulay niya na walang namimili. Miss Mutya! Wala sa loob na napatingin siya sa dalawang batang huminto sa kanyang pwesto. Nakangiting kumaway ang kambal sa kanya. Nasulyapan niya ang hindi pamilyar na babae na may daladalang isang bag. Kilala ka raw ng mga bata, kaya lumapit kami rito. Ako nga pala si Juvie, tagapag-alaga ng mga bata. Dagdag nito. Napatango siya at muling tiningnan ng kambal sa harap niya. Anong ginagawa niyo rito? Namasyal ang mga bata. Sagot ng tagapag-alaga. So, you're a vegetable vendor? Tanong ni Sarah. I'm sure you have a lot of customers. Dugtong ni Zach. Bakit mo naman yun nasabi? Nakangiting tanong niya. Because you're beautiful and kind. Sagot ng batang lalaki. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Mutya nang marinig iyon. Sa tuwing nakikita niya ang mga bata na ito ay gumagaan ang loob niya. Lalo na ngayon. Is this what we ate yesterday? Tanong ni Zach nang hawakan ng isang kamote. Tumango naman siya. Gusto mo ba? Mabilis itong tumango. Binalingan niya ang kakambal nito. Ikaw, Sarah, gusto mo rin ba? Tumango at ngumiti ang batang babae. Ito naman para sa'yo. We will pay for it. Hindi na, ayos lang. Para sa inyo, libre na yan. Putol niya sa bata. Natutuwa niyang pinagmasdan ng mga ito na masaya na sa simpleng ibinigay niya. Mga anak. Nilinga nila ang boses na yon at automatikong nawala ang nasa labi ni Mutya nang makita si Julian. Daddy! Sambit ng kambal. May maliit na ngiti na lumapit ito sa mga bata. Sir Julian! Alangan na bati naman ni Juvie. Dito na ho kami naghintay kasi ho nakita ng mga bata si Mutya. Paliwanag ng tagapag-alaga. Kinarga ni Julian si Zach bago seryosong nilinga ang dating nobya. Our Miss Mutya is working hard. Let's take her out for a treat. What do you think, kids? Tanong nito sa mga anak. That's a great idea! Sang-ayon ni Zach. Nagulat pa si Mutya nang hawakan siya sa kamay ng batang babae. Come with us, Miss Mutya! Ha? Naguguluhang tanong niya nang hilahin pa ng isa sa kambal. Napatingin siya kay Julian na ngumiti bago tumalikod. Wala siyang nagawa kung di magpatangay dahil hindi binitawan ni Sarah ang kamay niya. Sa isang restaurant siya dinala ng mga ito sa bayan. Malikot ang mga mata ni Mutya sa paligid. Nasalubong niya ang tingin ng dating nobyo na ngumiti. Anong gusto mong orderin? Wala akong alam na pagkain dito. Nahihiyang sagot niya. It's okay.
Itinaas ni Julian ang kamay. Lumapit naman ang waiter, hawak ang isang ballpen at notebook. "Ay sir, what's your order?" "Would like to try all your best dishes." Sagot ni Julian. "Yes sir." Nang umalis ang lalaki ay sinulya pa ni Mutya ang ama ng kambal. Habang pinagmamasdan ito, ay kitang-kita niya ang malaking pagbabago nito. Matalino naman talaga ito noon. At ito lang din ang tanging nakapag-aral ng kolehiyo sa kanilang nayon. Kaya alam niya na noon pa man, magiging matagumpay ito sa buhay. Ang akala niya lang ay magkasama silang mararating yon. Malungkot siyang ngumiti. Nang dumating ang maraming pagkain, ay inasikaso na nito ang mga anak. "Enjoy your food, kids. Here's for you." Napatingin si Mutya sa plato nang lagyan siya ni Julian. "May gusto ka pa?" Tanong pa nito. Maliit siyang umiling. "Sige na, kumain ka na." Saad ng dating nobyo habang nakangiti. Napatingin siya kay Zara nang iaabot sa kanya nito ang kubyertos. "You can use this, Miss Mutya." Inilagay naman ni Zack ang tela sa ibabaw ng mga hita niya. Tila hinaplos ang puso ng dalaga at ramdam niya ang pagmamalasakit ng mga bata. Nasa murang edad ay naiintindihan ang kalagayan niya. Mabilis na pinunasan ni Mutya ang tumulong luha. Napahinto naman si Julian sa pagkain. "Hey, why are you crying?" Agad siyang tumindig at yumuko sa silya ng dating nobya. Pinunasan niya ang mga luha nito. At nang magkaharap ay natigilan siya. Naalala niya ang nakaraan nila sa mga magagandang mata ni Mutya, kung gaano niya minahal ang dalaga. Mabilis din itong umiwas ng tingin. Ayos lang ako. Bumalik ka na sa silya mo." Nagbaling ito sa nakatingin na si Juby, nakaharap din sa mesa. Napipilitan ng ama ng kambal na bumalik sa kinauupuan. "What's wrong?" Tanong pa rin ni Julian. Ngumiti si Mutya. "Natutuwa lang ako kasi ang babait na mga anak mo. Hindi sila katulad ng iba riyan na maliit ang tingin sa mga taga-Ilaya." "Dahil doon din naman kami nanggaling, kaya hindi nila iisipin ang mga ganyang bagay." Sagot nito. "Yun ay dahil maayos mo rin silang napalaki, Julian." Natigilan naman ang dating nobyo. "Naniniwala ako na ang mga anak ay refleksyon ng mga magulang. Makikita sa kanila kung paano sila pinalaki ng nanay at tatay nila." Dugtong pa ni Mutya. "Miss Mutya, are you crying?" Takang tanong ni Zara nang mapatingin sa kanya. Umiling at ngumiti ang dalaga sa batang babae. "Daddy, did you make her cry?" Tanong naman ni Zack. "No anak." Kusang natigilan si Julian at napatingin kay Mutya. Sumimangot ang batang lalaki. "You should say sorry to Miss Mutya and promise not to hurt her again." "Yun ang gagawin ko, mga anak." Seryosong sagot niya habang ang mga mata ay nasa dating nobya. Nang lumabas ng restaurant, ay naiwan si Mutya kasama ang kambal sa labas, habang si Julian ay kinuha ang sasakyan mula sa parking lot. "Mutya, heto, nagpa-take out si sir para sa inyo." Napilitan siya na tanggapin ang inaabot ni Juvie dahil sa dami niyon ay hindi ito magkandabit-bit. "Salamat. Pwede bang magtanong? May relasyon ba kayo ni Sir Julian?" Mahinang usisa pa nito. Agad siyang napatingin sa tagapag-alaga ng mga bata na may nanunuksong ngiti. Wala." "Naku, baka naman may nakaraan kayo. Ibang tingin sa'yo ni Sir eh. Ay teka, ikaw bang madalas na pag-awayan nila ni Ma'am Mildred?" Nag-arko ang mga kilay niya. "Ikaw ba yung dating nobyo niya na taga-Ilaya?" Tila na pagtanto pa nito. Iniwas niya ang mga mata. "Sabi na nga ba? Baka marinig ka ng mga bata, Juby. At saka, hindi na natin dapat pinag-uusapan ang bagay na yan.
respeto na lang sa asawa ni Julian. Walang asawa si Sir Julian. Nagkaroon lang siya ng surrogate mother sa Amerika sa kagustuhan ni Ma'am Mildred. Kumurap ang mata niya sa narinig bago muling binalikan ng tingin si Juvie. Hindi nagkaroon ng asawa si Sir Julian sa ibang bansa. Let's go. Marahan siyang napatingin kay Julian na kabababa lang ng kotse. Ngiting-ngiti nito na binuhat ang mga anak pagkatapos ay sinalubong ang tingin niya. Ihahatid ka na namin. Dahil sa nalaman ay wala sa loob na naglakad ang dalaga. Napakunot noon naman si Julian. Mutya! Binalingan nito ang tagapag-alaga ng mga anak at inabot ang mga bata rito. Pumasok na kayo sa kotse. Susunod ako. Sinundan ng ama ng kambal ang dating nobya. Mutya! Come on! Ihahatid na kita! Kalmado nitong patuloy. Ayos lang, kaya ko na. Ni hindi siya lumingon nang sumagot. Mutya, sabi kong kaya ko nga eh. Natigilan si Julian sa pagtaas ng kanyang boses. Nagkatitigan sila at nakita niya ang pagkibot ng lalamunan nito. Pasensya na, pero kaya ko na ang sarili ko. Pinanood na lang ng ama ng kambal ang paglayo ng dalaga. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya habang nanatiling nakatingin dito mula sa malayo. Saan to galing? Nilinga ni Mutya ang amang nasa mesa nang ibaba niya ang basket, laman ng plastik ng pagkain. Galing sa restaurant kung saan sila kumain. Dahil hindi siya sumasagot, ay pailalim siyang pinagmasdan ni Delphine. Baka kay Julian galing to. Hindi ho nagkaroon ng asawa si Julian. Hindi rin niya alam kung bakit sinasabi niya ang bagay na iyon sa ama. Ngayon, nabago ba ng katotohanan na iyon na iniwan ka niya ng basta-basta? Seryosong tanong nito. Hindi, di ba? Sinamsam nito ang mga pagkain at naglakad palabas ng bahay. Bibigay ko na lang to sa mga kapitbahay. Tio Delphine! Mutya! Napahinto sila nang pumasok ang humahangos na si Diwa. Anong mayroon? Tanong ni Delphine. Hindi niyo pa ho alam? Ang alin? Takang tanong naman ni Mutya. Binibili na raw ni Aling Mildred ang buong Ilaya. Seryosong nagkatinginan ang mag-ama. Nasa labas si Apong kasama ng mga kasamahan natin para pag-usapan ang sinabi sa kanila ni Aling Mildred. Unang lumabas si Delphine na sinundan nilang magpinsan. Naabutan nila sa kubo ang ilang mga tagalugar. Mga kasama, formal kong pinapaalam sa inyo na binibili ni Mr. Hebron at ng kumpanya niya ang ating lupain. Resort ang proyekto nila sa lugar natin. Pahayag ng kanilang leader. Paano tayo? Saan tayo mapupunta? Tanong ng halos lahat. Bibigyan nila ang bawat pamilya sa atin ng sapat na panimula. Sagot ng matanda. Umugong ang bulungan hanggang sa magtaas ng kamay sa Delphine. Walang kasiguradahan ng pera. Isa pa, napakalaki ng mawawala sa ating mga taga-Ilaya. Napakaganda ng lugar natin at wala tong katumbas na halaga. Tama si Mang Delphine. Kahit gaano pa kalaking ibabayad nila, hindi yun matutumbasan ang buhay natin dito sa Ilaya. Sang-ayon na nakararami. Pasimpleng hinila ni Diwa si Mutya. Sinabi ba sa iyo ni Julian ang tungkol sa pagbili nila ng lugar natin? Umiling naman siya. Mukhang biglaan ito. Ikaw sa tingin mo, tama bang ipagbili natin ang Ilaya? Mabilis ang pagpasok ni Julian sa loob ng pansamantalang bahay na tinutuluyan nila. Di kalayuan sa Ilaya. Mama! Naabutan niya ang ina sa sala kasamang mga anak. Nagtatagisan ng panga niya ng sulyapan ang tagapag-alaga ng kambal. Pakiakyat muna ng mga bata. Opo, sir. Hinayaan niya na munang makaakyat sa hagda ng mga anak bago nagbaling sa ina. Bakit niyo sinabi na bibili natin ang lupa ng Ilaya?
Nasa Amerika pa lang tayo. Alam mo na gustong gusto ko ang lupa ng Ilaya. Napakaganda niyang gawing business. Paanong mga nakatira doon? Nakakunot noo siyang tiningala ng ina. Anong pakialam ko sa kanila? Ma, galing rin tayo sa nayon. Pero hindi na ngayon huli yan. Tumayo si Mildred at pinagkatitigan na nagtitimping anak. Isa pa, biyaya nga sa kanila to kung tutuusin. Makakababa sila sa bayan. Magkakaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral sa patag. Magbabago ang buhay nila kapag nakababa sila ng Ilaya. Ayaw mo bang mangyari yon? Galit na tumalikod si Julian at umakyat ng hagdan. Wala sa plano nila ang bagay na yon. Nandito sila para magbakasyon at siya naman ay mas sariling plano. Yun ay ang makipaglapit muli sa dating nobya at isama ito sa Amerika para tuparin ang pangako nila sa isa't isa. Hanggang sa kinaumagahan ay dala-dala ni Mutya ang tanong ni Diwa tungkol sa kung dapat ba nilang ipagbili ang Ilaya. Kasalukuyan siyang pababa ng nayon habang bitbit ang mga ibibentang gulay. Mutya, napako ang paa niya nang sumalubong si Julian. Kinuha nito ang bitbit niya. Bakit ka nandito? Tanong niya. Tumingala ito at nang matanaw na pababa ang kanyang ama, ay agad na kinuha nito ang kamay niya at hinila kung saan. Sandali! Ano ba? Sa isang bakanting kubo kaharap ang taniman siya, dinala ng dating nobyo. Padabog siyang bumitaw sa pagkakakapit nito at akmang kukunin ang basket. Akin na nga yan? Pero iniwas iyon ni Julian. Galit niya itong tiningnan sa mga mata. Mag-usap tayo. Maghahanap buhay pa ako. Ako nang bibili nito. Natigilan naman siya hanggang sa kunin nito ang palad niya habang may masuyong tingin. Kahit sandali lang. Gusto ko lang sabihin sa iyong tungkol sa pagbili ng lupa. Sige nga, anong balak niyo sa lupa namin? Huminga ito ng malalim, pagkatapos ay iniupo siya. Hindi ko rin alam ang tungkol dun. Inis siyang umirap. Pinigilan naman ito ang kamay niyang bibitaw. Pakinggan mo muna ako. Si Mama at ang kumpanyang may gusto na bilhin ng lupa. Believe me. Pinakatitigan ito ni Mutya at alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Pero naisip ko rin na makakatulong ang proyekto para sa inyo. Napakunot noo siya hanggang sa magpatuloy ang kaharap sa pagsasalita. Makapag-aaral sa patag ang mga batang taga-Ilaya na hindi natin nagawa noon. Mas masasanay ang lahat na mamuhay sa ibaba at maraming oportunidad ang nasa bayan para sa inyo. Hinawakan ng mahigpit ni Julian ang palad niya. Kung ano man ang maging desisyon mo at ng buong Ilaya, I will respect it. Alam ko kung gaano niyo kamahal ang nayon natin. Dahil ganun din ako. Binalikan niya ng tingin ang mga mata nito. Nang umiti si Julian, ay agad siyang bumitaw sa kamay ng dating nobyo. Magbebenta pa ako ng gulay. Tumayo na siya, pero pinigilan pa rin siya nito. Di bang sabi ko, ako nang bibili nito? Sinulya pa ng dalaga ang basket. Ano naman gagawin mo sa mga yan? Nakalimutan mo na ba? Itong pinagsasaluhan natin noon. Akma niyang kukunin iyon, pero mabilis na itinaas ni Julian ang basket. Nagtitimpi niya itong tiningnan. Akin na yan. Ngumiti lang ito habang nakataas pa rin ang kamay, hawak ang basket. Tumingkayad naman si Mutya. Pilit inabot iyon. Nang magkatitigan ay pareho silang natigilan. Naghinang ang mga mata nila. Bumaba ang seryosong tingin ni Julian sa labi ng dalaga. Higit-higit naman ni Mutya ang paghinga. Sa'yo na yan. Akma siyang tatalikod nang hapitin ito ang bewang niya. Napadikit siya sa dating nobyo. Your eyes haven't changed. They're still beautifully shining, despite the tension. Seryosong sabi nito. Hindi naman maitago ng dalaga ang kaba habang magkadugtong tingin nila ng kaharap.
Ito lang ang tanging may hatid niyon sa puso niya. Ngumiti si Julian. I miss looking at you. Agad siyang bumitaw dito. Uuwi na ako. Sandali, hindi ka ba maniningil? Sinundan ni Julian si Mutya. Sa harapan niya ito kumuha ng wallet at naglabas ng ilang pera. Nang iaabot iyon, ay sinalubong niya lamang ang mga mata nito. Sobra yan. Kinuha nito ang kamay niya at pilit na inilagay ang pera. Kunin mo na. Mamili ka ng pagkain niyo ni Mang Delphine. Alam kong ibibigay mo rin sa mga bata ang sobra. Ibinaba ni Julian ang kamay niya. Ihahatid na kita pa uwi. Huwag na. Nagkatitigan sila. Baka may makakita sa atin. Si Mang Delphine ba? Ibinaling ng dalaga ang tingin sa di kalayuan. Hindi ko siya masisisi. Dahil kahit ako, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Kalimutan mo na yon. Napatingin si Julian kay Mutya. Wala nang kahit anong galit sa magandang muka. Ganoon na rin sa mga mata nito. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo gagawin yon. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Nanatiling nakatingin sa kanya ang tila nakahingang dating nobyo. Sa 5 taon na lumipas, karamihan sa atin dito gusto ng maayos na buhay. Oo, magandang ilaya. Pero naisip ko kung lahat ba talaga gusto lang manatili rito. Ikaw. Napatingin siya sa mga mata ni Julian. Alam kong handa kang manatili sa lugar na to. And I would do the same thing. Gagawin ko rin yun. Makasama ka lang, Mutya. Patuloy nito. Nag-ipon ang mga luha niya. I'm still holding on to the promise we made. Mutya, handa kong tuparin yun. At ipakita na, nagsisisi ako. Would you still give me a chance even if I have a children now? Bakit hindi ka naghanap ng iba sa Amerika? Tanong niya. Ngumiti si Julian at lumapit sa kanya. Dahil alam ko na wala na akong mahahanap na tulad mo. Nasanayon lang ng ilayang katulad mo, Mutya. Nang marahan siya nitong yakapin, ay di na niya nagawang tumutol pa. Dahil alam niyang sa puso, wala ring makakapagpalit kay Julian. Mutya! Automatiko silang nagbitaw nang marinig iyon. Umurong yata ang luha niya nang makita si Diwa. Anong ginagawa niyo rito? At bakit kayo... Itinuro sila nito habang nagtataka ang muka. Diwa. Akmang magpapaliwanag si Julian nang pigilan ni Mutya. Ako nang bahala rito. Umalis ka na. Sandali pa siyang tinitigan ng dating nobyo na tila walang balak umalis. Pababa na rito si Tio Delphine. Pagbibigay alam ng pinsan. Halos itulak ni Mutya si Julian. Sige na, baka makita ka ni tatay. Napipilitan naman itong umalis. Tanaw-tanaw niya ang dating nobyo. Bit-bit ang basket nang mapatingin kay Diwa. Kayo na ba ulit? Umiling naman siya. Bakit kayo magkayakap? Nanghingi lang siya ng tawad. Pinatawad mo na siya? Nakangiting tanong nito. Malungkot siyang ngumiti bago nilinga ang pinsan. Alam ko na, hindi niya ginustong umalis. Noong nangako kami sa isa't isa, alam kong totoo ang pinangako niya. At hanggang ngayon, alam kong totoo yon. Paano ang kambal? Yung asawa niya. Hindi siya nag-asawa. Naguluhan ang anyo ni Diwa. Ang mga batang yon ay mula sa surogasiya. Nang malaman iyon mula sa tagapag-alaga ng mga bata, ay may lihim na nabuong munting pag-asa sa puso niya. Hay, sabi na nga ba? Hindi ka makakalimutan ni Julian. Una niyong pag-ibig ang isa't isa at ikaw ang unang babaeng minahal niya. Hinding-hindi ka niya basta ipagpapalit lang sa iba. Sinong ipagpapalit sa iba? Para silang binuhusan ng tubig na malamig nang marinig ang boses ng ama. May takot
at dahan-dahan silang lumingon dito. Nakakunot noo itong lumapit. May katuturan ba yung pinag-uusapan nyo? Nagkatinginan sina Mutya at Diwa. May kasama ba kayong lalaki rito kanina? Tanong pa nito nang luminga. Tay. Naku, Tio Delphine. Manliligaw ko yung kasama namin dito kanina. At ang sabi ko sa kanya, wag na siyang manligaw. Kung sa huli, ipagpapalit lang din niya ako sa iba. Mahabang palusot ni Diwa. Itinuo ni Delphine ang mata sa anak. Hindi naman iyon masalubong ng dalaga. Tama si Diwa. Ganun ang gayahin mo, Mutya. Matuto ka na sa pagkakamali mo. Maliit na pagtango ang ginawa niya. Halika na kayo. Nang tumalikod ang ama, ay hinawakan siya sa kamay ni Diwa at kinakabahang sumunod sa paglalakad. Balik sa pagtitinda si Mutya sa palengke nang may lumapit na isang mamimili. Magkano ang kamatis? Tanong ng ginang. 20 na lang ho, 1 kilo. Sige, bigyan mo ako ng 3 kilo. Oho, sandali lang. Natutuwa niyang sagot. Madam, bakit naman dyan kayo namili? Napahinto si Mutya sa paglalagay ng kamatis sa isang plastic. Naroon ang lumapit na si Rosalie. Nandito naman ang paninda ko. Bakit dyan pa kayo sa taga-Ilaya bumili? Nagtitimpi niyang ibinaba ang hawak at pinagmasdan ang kapwa tindera. Baka kung anong inilalagay niyan sa mga gulay nila. Malay niyo may kung anong gamit galing sa bundok. Inis niyang pinutol ito. Rosalie, pwede ba? Intindihin mo na lang ang mga paninda mo kesa ang siraan kami mga taga-Ilaya. Humalukip-kip ito at ngumisi. At bakit? Totoo naman ah. Hindi namin alam kung paano nyo tinatanim at inaani ang mga gulay na yan. Wala kaming ginagawang masama at katulad ng mga ibinibintang mo. Baka ikaw ang gumagawa niyon dahil yun ang bukang bibig mo. Palaban niyang tugon. Anong sabi mo? Itinaas ni Rosalie ang kamay para sampalin siya. Pero may pumigil sa braso nito. Napatingin sila kay Julian. Bitawan mo nga ako. Reklamo ni Rosalie pero mas humigpit lang ang kapit nito sa braso ng tindera. Don't even think about laying your fingers on her. Banta ng ama ng kambal bago pa balyang binitawan ng babae. At sino ka naman? Nilinga ni Julian si Mutya. Ako ang boyfriend niya. Buisit! Inis na sabi ni Rosalie bago umalis. Natahimik naman ang namimili bago umalis na rin. Bumagsak na lang ang balikat ni Mutya nang bumalik sa pwesto. Ayos ka lang? Pagod niyang hinarap ang dating nobyo. Bakit mo sinabi yon? I'm sure she won't do this again now that she knows you're my girlfriend. At hindi ko hahayaan na gawin niya ng paulit-ulit ang pag-iinsultong iyon sa'yo. Napabuntong hininga si Mutya. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ang baba-baba ng mga tingin ng mga tagapatag sa mga taga-Ilaya. What important is, mas mabuti ang mga taga-Ilaya kaysa sa mga taong narito. Inabot nito ang palad niya. Just don't mind them. Halika. Saan tayo pupunta? Takang tanong niya. May gustong makita ka. Nag-arko ang kilay ng dalaga. Hawak pa rin ito ang kamay niya nang igiya siya. Sandali! Nilingon siya ni Julian. Iyong mga gulay! Ito na mismo ang naglagay ng mga iyon sa loob ng basket. Akma niyang tutulungan ito. It's okay, ako na bahala. Magaan itong awat nang sulyapan siya. Nang bumalik si Julian sa ginagawa, ay pinagmasdan niya na lang ito. Noon pa man kahit nasalat ito sa karangyaan, tinuring na siya nitong parang isang prinsesa. Bumalik sa kanya na napuno ng magagandang alaala nila ang Ilaya. Simula noong bata at hanggang sa mangako sila sa isa't isa. Let's go! Nagising lang si Mutya sa magandang nakaraan nang muling hawakan sa palad ni Julian at igiya na maglakad.
Bismutya! Naguunahan siyang sinalubong ng kambal sa loob ng isang kainan. Napangiti siya nang yakapin ng magkapatid. Bismutya! You're here! Thank you! Sambit ni Sarah. We miss you! Sabi naman ni Zach. Nakangiti siyang bumaba para humarap sa gwapo at magandang mukha ng dalawang bata. Namiss ko din kayong dalawa. Kumusta kayo? Masaya na po kami nila Daddy because you're here. Sagot ng batang babae. Napangiti naman siya. Napatingin pa kay Julian na agad na umiwas ng tingin habang nahihiya ang anyo. The table is ready. Pag-iiba nito bago lang sinalubong ang mata niya. Kumain na tayo. Iginiya sila nitong umupo sa mesa. At habang kumakain ay hindi niya mapigilan ang sariling panoorin ng mag-ama. Napangiti siya ng maliit bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hanggang sa tumunog ang cellphone ni Julian. Nang makita na pangalan iyon ng ina, ay nasulyapan niya agad si Mutyana, kausap ang mga anak niya. Excuse me. Tumango naman ito. Lumabas siya ng restaurant at doon sinagot ang tawag. Hello, Julian? Totoo bang wala ka pang naa-approve na project plan? Bungad ng ina. Napapamewang siya at napayuko. Maraming project plan ang nasa mesa mo galing sa engineering department. Ma, kailangan ba talagang ilaya ang unahin natin? Bakit hindi? We both came from that place. Ganun ba talaga kadali sa inyong kalimutan at sirain yun? Hindi mo ba nakikita, Julian? Siya naman ang natahimik. I'm trying to help them. Gusto mo ba na hayaan silang maging taga-bundok na lang? Nagtsatsaga sa pagtatanim ng mga gulay. Na barya lang ang halaga. Rinig na rinig ni Julian ang gigil sa boses ng ina. Come to think of it, tingin mo matutulungan mo sila by keeping them in the nayon? Nakita mo ba tayo, Julian? Pwede silang maging katulad natin. Paano kung ayaw nila? Putol niya. Wala na akong magagawa. Basta ako, alam ko na may papayag sa kanila. At sa mga susunod na araw, wala na silang magagawa kung hindi ang sumang-ayon. At itatayo natin doon ang dadayuhing resort. Ma! Halos ibato niya ang cellphone nang mawala ang ina sa kabilang linya. Marahas siyang napahinga at nilinga ang dating nobya. Seryosong natitigan niya ito. Madilim na nang ihatid si Mutya ni Julian. Pinigilan niya ang dating nobyo nang akmang aakyat pa. Dito ka na lang. Pauna niya. Ayos na ako rito. Matamlay na tumango si Julian. Hindi pa rin ba alam ni Mang Delphine? Umiling siya. Do you want me to talk to him? Hindi na muna. Ayoko na dagdagan pang mga iniisip niya. Alam ko na aalalahanin niya pa ang pagbebenta ng lupain sa Ilaya. I'm sorry. It's all my fault. Paghingi ng despensa ni Julian. Hindi mo yun kasalanan. Alam ko rin na darating ang oras na to. Yung kailangan namin mamili sa kinalakihan namin at para sa kinabukasan. Kung tutuusin, binibigyan niyo lang kami ng pagkakataon na bumaba ng bundok. At susubukan ko na ipaintindi sa kanilang bagay na yon. Nauna na ako. Nang tumalikod, ay magaan siyang pinigilan sa palapulsuhan ng dating nobyo. Sa muling pagharap, ay niyakap siya nito. Julian. Aniya ng akmang kakalas dito. Pero mas humigpit lang ang yapos nito sa kanya. After all this, I promise, dadalhin kita sa kung saan mo gustong pumunta. Kasamang mga bata. At hindi na tayo maghihiwalay pa. Bulong nito sa kanyang tenga habang tila ayaw siyang pakawalan. Marahang tinapik ng palad niya ang likod nito. Naniniwala ako sa iyo, Julian. Humarap ang ama ng kambal sa kanya. Sa pagkakataong to, gusto kong maniwala muli sa iyo at mangarap kasama mo. Pumatak ang luha niya at nang ilapit ng dating nobyo ang muka, ay ipinikit na lamang niya ang mga mata. Mula sa ibaba ng bundok, sa ilalim ng buwan at mga bituin, ay nagtagpo ang mga labi nila.
Puno iyon ng sabik at pangungulila. At sa 5 taon na nakalipas, alam nilang iisa pa rin ang damdamin nila para sa isa't isa. At yun ang pag-ibig nagsaksi ang kanilang nayon. Palabas pa lang si Mutya ay rinig na niya ang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Anong nangyayari? Tanong niya kay Diwa nang makita ito. Saan sila pupunta? Takang dugtong pa niya nang makita ang mga taga-nayon na halos sabay-sabay na naglalakad. May pulong na naman kay Apong. Nandoon na rin si Tio Delphine. Halika na, makinig tayo. Magkasunod silang nagtungo roon. Naabutan nila ang nagdedebate ng mga kalugar. Bumulong sa kanya si Diwa. May ilan ang pumayag na ibenta ang lupa nila. Bakit kayo pumayag? Tanong ni Delphine sa isang ginang. Bakit sinuko niyo na agad ang karapatan niyo rito sa nayon? Dagdag nito. Kailangan namin ng pera para sa mga anak ko. Pero, Tay, tama naman ho siya. Napalingon kay Mutya ang lahat. Huminga siya ng malalim bago tiningnan ng bawat taga-ilaya. Isa pa, sa bayan mas maraming oportunidad, lalo na para sa mga bata. Nakapag-aaral sila at wala nang hahamak sa kanila. Paliwanag niya. Humarap sa kanyang ama. Ano bang sinasabi mo, Mutya? Napakurap naman ng dalaga. Pumapayag ka na rin ba na ibenta sa mga Hebron ng lupa at bumaba tayo sa bayan? Tay, alam mo ba kung ilang henerasyon na ang nayon na to? Tay, ilang henerasyon na rin ho ang inaabot ng mga batang taga-ilaya na walang alam na kahit ano. Dito ang buhay natin. Kung bababa tayo ng bayan, mawawala ang lahi natin at ipagpapalit mo yun para lang sa pera. Hindi siya nakasagot sa tanong ng ama. Tama si Mutya! Sang-ayon ng isang lalaki. Napalingon silang lahat dito. Gusto ko makapag-aral ang mga anak ko. Ayoko na habang buhay pagtatanim ng gulay ang asahan nila. Ayoko rin na lokohin sila ng mga tao dahil lang wala silang naiintindihan. Umugong ang pagsang-ayon ng lahat hanggang sa may magtaas ng kamay. Bibibenta ko ng lupa ko. Ako rin. Ganon din ako. Halos lahat ay sunod-sunod na nagtaas ng kamay. Napatingin si Mutya sa dismayadong ama na umalis. Agad niya itong sinundan. Tay, sandali ho. Humarang siya rito. Ang buong akala ko, nauunawaan mo ko, Mutya. Hindi ba kayo nangarap ng mas mataas sa bundok na to, Tay? Natupad ko ng pangarap ko, anak. Yun ay noon nakilala ko ang nanay mo. At ang araw na, dumating ka sa amin. Kaya nandito sa Ilaya ang pangarap ko. Natigilan siya kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. At kahit na lumagpas na ang ama, ay hindi pa rin niya makuhang gumalaw. Tila sinampal siya ng katotohanan kung gaano kamahal at iniingatan nito ang nayon na gusto niyang ibigay sa iba. What? Yes, pinuntahan na ako ni Apong at handaan nilang ibenta ang lahat ng lupa nila. Ngiting-ngiti si Mildred habang kaharap ang nagulat na si Julian. May ginawa ba kayo para pumayo sila agad-agad? Pinilit niyo ba sila? Julian, masyado namang masama ang tingin mo sa akin. Napapikit siya. I'm sorry, ma. Muling ngumiti si Mildred. Hindi ko nga alam kung anong iniisip ng dati mong nobya at pinili na ipagbili ang Ilaya. Natigilan ng ama ng kambal. Si Mutya? Ulit niya. Oo, nagkasagutan pa nga raw silang mag-ama sa pagpupulong. Hindi na natapos ng ina ang sasabihin nang mabilis siyang tumayo. Bago pa makaalis ay pinigilan na siya nito. At saan ka pupunta? Tingin mo, hindi ko alam mapakikipaglapit mo na naman kay Mutya? Ma, mabuti na lang, may mabuting naidulot ang pakikipaglapit mo sa kanya. Ngayon, nakuha na natin ang gusto natin sa kanila. Naging daan lang siya para makuha natin ang lugar na yon. Kaya layuan mo na siya. I'm sorry, Mama, but this time, you don't have to tell me what to do. I'm old enough to make my own decision.
Minsan ko na kayong pinagbigyan at yun ang pinagsisisihan ko. Not this time, Mama. Julian! Tawag ng galit na si Mildred nang umalis ang anak. Paakyat pa lang siya sa Ilaya ay sinalubong na siya ng mga tagalugar. Narito ang titulo ng lupa namin, Julian. Ibebenta na namin sa inyo. Hindi magkandara pa ang mga tao na inaabot sa kanya ang mga dokumento. Sandali lang ho. Pilit siyang naglakad hanggang sa makita niya si Mutya. Agad niyang niyakap ito pagkatapos ay humarap. Are you okay? Tinitigan lang siya nito habang may luha. Anong nangyari? Bakit kayo pumayag? Mutya. Magkapanunod silang lumingon at naroon si Delphine. Halika na, uuwi na tayo. Hinawakan nito ang kamay ng anak paalis. Sandali lang ho, Mang Delphine. Agad na hinaring ni Mutya ang ama nang susuntukin nito ang dating nobyo. Tay, tama na ho. Ayos lang, Mutya. Sagot ni Julian na pilit na tumayo habang may dugo ang sulok ng labi. Mang Delphine, sige lang ho. Tatanggapin ko lahat ng galit nyo. Naiintindihan ko ho kayo. Kulang pa to sa kumpara sa sakit na dinulot ko sa anak nyo nung iwan ko siya. Mabuti alam mo, Julian. At alam kong ikaw ang dahilan kung bakit pumayag ang anak ko na ibentang Ilaya. Ano na naman ang ipinangako mo sa kanya? Ha? Naiiyak na napatingin si Mutya kay Julian. Walang pinangako ang anak ko sa anak mo. Napatingin sila sa dumating na galit na si Mildred. Anong ginagawa niyo dito, Ma? Tanong ni Julian. Humarap ang ginang sa mag-ama. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong alam ng mga taga-Ilaya. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mutya. Hindi mo pa rin ba nakikita? Nanatili siyang nakakunot noo. Ginamit ka lang ng anak ko. Ma! Shut up! Putol ni Mildred kay Julian. Totoo ba yun, Julian? Tanong ng dalaga. Oo! Malakas na sagot ng ina nito. Nakipaglapit muli si Julian sa'yo para makumbinsi ka niyang ibenta ang lupa niyo. Kasabay ng pagtulo ng luha ay ang pagbaling niya muli ng tingin kay Julian. Umiling ito habang may nagbabadyang luha. At kita mo, nagawa naman niya. Nilingon ni Mildred ang mga tauhan. Paalisin na silang lahat! Nagsimula na ang mga tauhan nito na tulungan ang mga taga-nayo na bumaba sa bundok, bit-bit ang mga gamit ng mga ito. Umiiyak na binalingan ni Mutya ang ama. Hinawakan siya nito sa kamay. Halika na, umalis na tayo. Mutya! Pinigilan siya sa braso ni Julian pero isang sampal ang pinalipad niya rito. Sino ka para saktan ng anak ko? Akma siyang susugurin ni Mildred pero pinigilan ito ng dating nobyo. Hindi ko akalain na sa loob ng 5 taon na kayang baguhin ng pera ang ugali niyo. Sobrang layo na nga ng pagitan niyo sa amin. Marami kayong pera pero wala kayong puso. Halika na, anak. Iginiya siya ng ama na maglakad. Akmang hahakbang si Julian nang pigilan ng ina. Bakit niyo sinabi yun? Hindi ako nakipaglapit sa kanya dahil sa walang kwentang project na sinasabi niyo. At bakit ka lumapit ulit sa babaeng yon? Dahil mahal ko siya. Natigilan si Mildred. Mahal ko pa rin siya at hindi kailanman magbabago yun. Pinagbigyan ko kayo noon ng piliin nyo na sumama kay Uncle Tom. Pero bakit ako? Hindi niya mapagbigyan kahit isang beses. Isang beses lang. Mabigat niyang pakiusap. Hindi naman ito nakasagot. Natagpuan ni Mutya ang sarili na may bitbit na mga gamit pababa ng Ilaya. Kasabay ang ilang mga tagalugar. Kahit may mga pera sila sa kamay, ay pare-pareho silang hindi masaya. Nasulyapan niya ang ilang may edad na kasama bago ang ama. Napahinto siya sa paglalakad at humarap dito. Patawarin niyo ako, Tay. Hindi ako nakinig sa inyo.
Umiiyak niyang paghingi ng tawad. Pinunasan ng ama ang mga luha niya. Kung sasaktan at sisisihin kita, wala rin akong pinagkaiba sa mga taong nanakit sa'yo. Ngumiti ito ng malungkot bago inayos ang kanyang buhok na tila isa siyang paslit. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon, anak. Lalo lang siyang naiyak nang yakapin ng maluhaluhang ama. Saan na tayo ngayon pupunta? Tanong ni Diwa. Marahan silang nagkalas mag-ama. Magkakahiwa-hiwalay na tayong mga taga-Ilaya. Wala na tayo sa iisang nayon. Ang sabi ng iba nating taga-lugar, uuwi sila sa mga probinsya ng mga kamag-anak nila. Halos lahat sila nagsisisi sa naging desisyon na ibenta ang lupa nila. Kasalanan ko to. Patawarin niyo ako. Nakayukong sabi niya. Wala kang kasalanan, Mutya. May punto ang mga sinabi mo. At nangarap din kami ng mas magandang buhay para sa mga batang taga-Ilaya. May luha niyang tiningnan ng mga taga-lugar. Sino bang mag-aakala na ngayong pababa na tayo sa lupa natin? Walang kasiguraduhan ang mararamdaman natin. Matatawag palang buhay ang buhay natin sa itaas kaysa makipagsapalaran sa lugar na wala tayong alam. Bago pa man maglakad si Mutya, ay tiningalaan niya ang Ilaya. At hindi niya kailanman naisip na ito ay kanilang lilisanin. Mabilis din silang nakahanap na matutuluyan sa bayan. Maliit na bahay, kapalit ng mahal na renta. Patag at malayo sa berdeng taniman, lalo na sa sariwang hangin. Naninibago man, pilit silang nakikisabay sa agos ng buhay sa syudad. Hindi naman iyon kalayuan sa Ilaya. Pero kahit papaano, ay sinasanay na rin nila ang sarili sa bagong tirahan. Kahit pa mahirap. Mutya! Tiyo Delphine! Mula sa labas ng bahay ay humahangos na pumasok si Diwa. Alam niyo na po ba ang balita? Ano na naman ang balita na yan? Tanong ng dalagang walang emosyon ng muka. Hindi resort ang itatayo sa Ilaya. Napakunot noo si Mutya. Mula naman sa kwarto ay lumabas ang ama. Anong hindi resort? Takang tanong nito. Kasino raw ang itatayo ng kumpanya ng mga Hebron doon. Ibig sabihin, niloko nila tayong lahat. Tumikhim si Delphine. Ano ba nga asahan natin sa mag-ina na yon? Nakapunta lang sila sa Amerika. Pakiramdam nila, mas mataas na sila sa atin. Inosente tayo, kaya madali nila tayong naloko. Tama kayo, Tiyo Delphine. Hindi na natin sila kilala. Mabuti na lang din, umalis tayo doon at lumayo sa kanila. Patuloy ni Diwa. Sinulya pa ni Delphine si Mutya. Ayos ka lang, anak? Pilit siyang ngumiti at tumango. Oho. Binitbit niya ang mga basahang tinahi. Dalhin ko lang ho ito sa tindahan ni Aling Sonia. Samahan na kita. Agad siyang tinulungan ni Diwa sa bitbitin. Nang makalabas sila, ay pasimple siyang nilapitan ng pinsan. Hindi na ba talaga kayo nagkausap ni Julian mula noong bumaba tayo sa Ilaya? Seryosong sinulyapan niya ito. Tingin mo, matapos ko malaman ng totoo, gugustuhin ko pang makita at makausap siya? Anong malay natin kung gawa-gawa lang yun ni Aling Mildred? Lagi naman niyang sinisiraan sa iyong anak niya. Lihim siyang huminga ng malalim. Pero kung tapat talaga siya sa'yo, bakit hindi ka niya nabisita at kinausap? Napahinto siya sa paglalakad. Parang nalinaw niya ang lahat. Hindi ko alam, Diwa. Ang gusto ko nalang ngayon, makabawi kay tatay. Siya lang ang taong hindi ako sinaktan at dinismaya. Maliit siyang ngumiti at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Inis na ibinato ni Julian ang hawak na project plan. Napahinto ang lahat ng mga empleyado ng kumpanya at ilang inhinyero nakaharap niya sa meeting room. Anong kalokohan to? Tanong niya habang nakapamewang. Hindi kumibo ang mga ito. Walang sasagot? Dagdag niya nang tingnan ng isa-isa ang mga kaharap. Bakit kasinong nandyan sa project? Sunod niyang sigaw na ikinaigtat ng lahat. Panak!
Bakit bang aga-aga galit ka na agad? Nilapitan siya ng ina bago nakangiting sinulya pa ng mga empleyado. Sige na, iwan niyo muna kami. Nang lumabas ang mga ito, ay napatingin si Mildred sa project plan na nasa ibaba. May alinlangan itong sinalubong ang mga mata niya. Mama, ano ho yan? Ang sabi mo kasi, hindi mo hahawakan ang resort project dito sa Ilaya. Kaya ginawa ko na lang kasino. Please ma, hayaan niyo na sa akin ang Ilaya. This is all I'm asking for. Pagod niyang sabi. Natigilan naman ang ina. I know you just want the best for me. But please, this time, hayaan niyo naman ako magdesisyon para sa sarili ko. Dugtong niya. Is that how much you love her? Tumango si Julian. I failed her once, and I won't do that again. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kapag nahanap ko siya, hayaan niyo na kaming dalawa. Natagpuan ni Julian kinaumagahan ng sarili sa tapat ng isang pinto. Sunod-sunod ang katok niya, hanggang sa may dumaan na ginang. Iho, walang tao riyan. Nasaan ho? Nasa trabaho. Trabaho? Lumapit sa kanya ang ginang. Oo, si Mang Delpin. Nagsasaka siya sa isa sa malapit na bukid. Kasama ang nanay at tatay ni Diwa. Sina Mutyaho at si Diwa. Hindi niya nakatiis na usisa. Nasa pabrika naman ng tela sila nagtatrabaho. Ay sandali nga lang, kaano-ano ka ba nila? Doon lang nito naalala na tanungin kung sino siya. Kaibigan ho. May maliit niyang ngiting sagot. Bumalik ka na lang, sa gabi pang uwi na mga yon. Sige ho, salamat. Hinintay niyang makaalis ang ginang bago siya umupo sa kahoy na silya sa harap ng bahay ng mga ito. Nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Hi Daddy, are you with Musmutya already? Tanong ng anak na si Zara. Hindi pa anak. You have to find her dad so we can have kamote with her. Inosenteng singit ni Zach. Napangiti naman siya. Do you want her to be your mommy? Diretso niyang tanong. Yes! Natutuwang sagot ng kambal. Mas lumawak ang ngiti ni Julian. Kahit alam naman niya na iyon ang magiging sagot mula sa mga anak. Alam niyang minahal ng mga ito ang dalaga sa pagmamagandang loob nito. At alam niyang mas lalong mamahal ni ito ng kambal bilang isang ina. Nang ibaba ang cellphone ay nakita niya ang ama ni Mutya. Agad siyang napatayo habang nakatitig dito. Mang Delphine, pwede niyo ho akong suntukin. Kahit anong gusto niyong gawin. Pakinggan niyo lang ho ang paliwanag ko. Hawak-hawak ni Mutya ang batok habang palapit sa bahay. Kasabay niya sa paglalakad si Diwa. Ang dami nating tinahi. Nakakapanibago sa pagbebenta ng kalabaw at gulay. Reklamo ni Diwa. Sabay silang natuod nang makarating sa bahay. Automatikong tumayo si Julian habang magkadugtong ang mata nila ni Mutya. Kumusta? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na bago ka pa makita ni tatay. Nagkausap na kami. Putol ng dating nobyo sa kanya. Hanggang sa bumukas ang pinto. Diwa, pumasok ka na muna. Hayaan mo na silang mag-usap. Utos na Delphine. Ngumiti naman si Julian. Salamat ho, Tay Delphine. Tay Delphine? Takang tanong ni Mutya nang lumapit. Nagtataka namang pumasok ang pinsan sa loob ng kanilang bahay. Lumapit si Julian sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Anong nangyari? Bakit hindi galit si tatay? Sunod-sunod niyang tanong. Nagpaliwanag na ako sa kanya. At ngayon naman, sa'yo. Dugtong nito. And I want to start by apologizing dahil ngayon lang ako. Iniwasan niya ang masuyong tingin nito. Mutya. Hinawakan ni Julia ang mga kamay niya. I'm sorry. Pwede mong sabihin lahat ng masasakit sa akin. Tingin mo, kaya kong gawin yun sa'yo? Awat niya rito. I know you can't. Sagot ni Julian.
And that's why I love you. Kumurap ang nagsisimula na mag-ulap ng mga mata ni Mutya. Hindi ako nakipaglapit sa'yo dahil lang sa kahit anong rason. Lumapit ako sa'yo dahil mahal pa rin kita. Magaan na hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Ibabalik ko na sa inyong Ilaya. Napakunot noo ang dalaga. Hindi na tuloy ang project dahil gusto ko na panatili ang mga tao sa lupa nila. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Ngumiti si Mutya. Sinabi ko na, lagi ako maniniwala sa'yo. Sinulyapan niya ang ama na nasa pinto. Tumango ito. Nag-usap na kami. Alam ko na, hindi ka niya sasaktan ulit. Sabi pa nito. May luha niyang hinaplos ang kabilang muka ng kaharap. Maraming salamat, Julian. Akala ko, tuluyan mo na akong binigo. At kahit anong pilit ko sa sarili ko, alam kong ikaw lang ang mahal ko. At sa sulok ng puso ko, alam ko na babalik ka. Ganun ako katiwala sa pangako mo. Sa pagkakataon na ibinigay mo, hindi na kita bibiguin muli, Mutya. Papakasalan kita at bubuo tayo ng pamilya. Paano ang mama mo? Marahan niyang ibinaba ang kamay, lalo na nang maalala ang tila hanggang langit na galit nito sa tulad niya. Hinaplos-haplos nito ang magkabila niyang pisngi. Nakausap ko na siya. I know this time, she's giving me the chance to choose the woman I want to spend the rest of my life with. Hinalikan siya nito sa noo bago bumaba ang muka sa kanya. Kahit anong mangyari, mahal kita, Mutya. Mahal din kita. Siniil siya ng halik ni Julian na tinugunan naman niya. Bago ipikit ang mata, ay nakita niya ang ama at si Diwa na naiiyak sa saya. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Nazara at ni Zack. Hinihintay na tayo ng mga anak natin. Nakangiting sabi nito nang bahagyang lumayo sa kanya na mas nagpaluha sa kanya. Nang gabing yon, ay dinala siya ni Julian sa bahay kasama ang kanyang ama. Sinalubong sila ng masayang kambal. Agad din silang nagpakasal. Pagkatapos ay muli nilang nabawi ang lupa at bumalik naman ang halos lahat ng sa Ilaya. Ngayong kasal na sila, kahit papaano ay unti-unti na rin siyang natatanggap ng ina ng asawa. Sandali rin silang nagtungo sa Amerika at umuwi rin matapos maitayo ang bahay sa Ilaya. Sinuportahan din ng kumpanya ng Hebron ang ilang pinapatayong eskwelahan para sa mga bata. Simple silang namuhay sa bundok na walang katapat na kahit anong halaga at material na mga bagay. Habang pinagmamasdan ni Mutya ang buong nayon, kaakbayang asawang si Julian, kahawag kamay ang kambal, at ang bunting buhay sa kanyang sinapupunan. Naaalala niya ang pangako nila noon sa isa't isa. Ngayon, nabubuhay na silang magkasama sa sandaling pinangarap lang nila. 5 taon mang huli, nagtagpo silang muli. Saksi ang langit at ang Ilaya sa pag-ibig at pangarap na pareho nilang natupad na dalawa. Doon napagtanto ni Mutya na may mga tao siguro talaga na madaling makontento, na mas pipiliin ang tahimik na lugar kapiling ang kanilang minamahal. Kahit na pang kapalit, maraming oportunidad